So, good morning mga ka-sellers. Good day sa lahat. So, ngayon, ang topic naman natin is yung filing ng 1701Q for mixed income earners. Kasi marami din nagtatanong dun sa mga previews ko na mag-sample naman daw ako ng 1701Q for mixed income earners. So, itong mixed income earners is yung may sweldo ka sa pagiging empleyado mo, tsaka meron kang business income. So, business income and salary income. So, ayan siya. So, disclaimer ulit tayo, no? This is not your absolute computation. Baka may magkamali ako or may nalimutan akong ilagay or ano. So, please inform me kung meron man. Then, ayun po, yung ano natin. So, this video was created in April 2024, and yung BIR regulation issued after this date may affect the computation. So, kapag may nagbago, magagawa ulit ako ng bagong video para ma-reflect natin yung bago nating regulation. So, this discussion is for 1701Q tutorial for our 1701Q mixed income earners. So, mixed income earners to. So, skip this video if hindi ikaw mixed income earner or gusto mo lang matuto kung paano yung mixed income. So, diretso na tayo sa sample na agad kasi medyo na-discuss ko naman sa mga previous kung follower subscriber kita. Medyo na-discuss ko na yung mga details regarding this mixed income earner. So, option 1 tayo is yung graduated tax. So, sample computation na agad tayo, no? So, option 1 is our graduated tax with itemized deduction as expense natin. So, graduated tax tayo na, again, itemized deduction. Itemized deduction na graduated, itemized deduction. So, sample tayo. So, ito, kunyari, ganito yung summary mo. Ito ay from Shopee sales ko. Shopee summary of order income released. So, bakit sa released ako nakabase? Kasi si BIR nakabase din based doon sa gross remittance natin. Gross remittance ni Shopee galing sa atin. So, parang ang inaano niya is yung paid na. So, doon ako sa income released nagbe-based. So, parang cash basis ako. Cash basis of accounting yung ginagamit ko. So, ano yung kukunin natin as gross sales? Ito yung product price paid by buyer na 42,248. Then, ito. Then, yung mga natin, yung mga refund amount. Again, this refund amount is na-record ko na siya dito, pero ni-refund ko pa at the other day. So, kailangan ko siyang i-less kasi less siya sa sales ko. So, itong seller voucher discount is deduction siya sa aking sales. Ganun siya. So, ito, si mga buyer shipping, paid, third-party logistic, tsaka shipping fee rebate is i-disregard natin kasi income to ni courier. So, si courier, yung maggagawa ng sarili niyang income statement regarding this. So, hindi na natin na yun. Tsaka kapag pag pinagsama-sama mo yung tatlo, zero lang din ang lalabas niyan. So, ito naman, commission fee, service fee, and transaction fee ni Shopee, yan, is, can be claimed as expense. Kasi, remember, itemized deduction ang pinipili natin. So, pwede tayo mag-claim ng expenses na applicable or ginagamit natin sa business natin. So, can be claimed as expense, provided na ang pinili mo is graduated. Again, can be claimed as expense lang kapag graduated income tax rate yung gagamitin mo na itemized deduction. Okay? So, ayun siya. So, computation muna tayo. So, ang natin is graduated income tax rate, itemized deduction. So, ang gross sales natin based dun sa kanina is 41,983 yung gross sales natin. So, ang cost of sales natin, sabihin na natin 25,189.80 or
60% of our sales is yung puhunan natin. Itong cost of sale is yung puhunan dun sa particular product. So, ang gross profit natin, 41,000, less 25,000 is 16,000. Then, ang expenses, like I said, pwede tayong pwede tayong mag-claim ng expenses as long as itemized deduction tayo and meron tayong official receipt or invoices from our suppliers. So, itong marketing expense, si Shopee, yung as mentioned kanina is yung 5,442 yung commission, service fee, and transaction fee. Ito, meron tong receipt nasa invoice sa transaction invoice. Basta parang nandun siya after ng income summary na line dun sa may income natin, sa may income dun sa Shopee. Then, dun sa baba, may tax invoice. Ito yung pwede mong gamitin. So, internet, panigurado naman, gumagamit tayo ng internet kasi may tayo and nakapangalan sa atin. So, sample na lang natin is 1.8 yung plan natin times 3 months is 5,400. 3 months is first quarter. Then yung taxes and licenses natin, kasi yung percentage tax, pwede natin na binayaran natin or yung 2551Q na binayaran natin is pwede natin siyang i-claim as allowable deduction. Dito kapag, again, pwede natin siya i-claim as deduction if itemized deduction yung ginagamit natin. So, sample lang to, kunyari, gumastos kayo ng transportation para sa pagkuha ng mga supplies, ganyan, pwede yan. Then, miscellaneous, mga anek-anek na kung packaging, ganyan. Pwede yan dyan. So, in total, kailangan natin i-take note na in total is 3601.49. Kasi, dun sa form, total na lang yung makikita natin. Total na lang ilalagay natin. So, therefore, ang net taxable income natin is from 16,793.20 less 13,601.49 is yung yung net taxable income. Again, for graduated pero itemized deduction. So 3,1 ang lalabas dapat natin. 3,191.71 yung lalabas natin na net taxable income. So, ayun. Let's go to the EBIR forms offline para mapakita ko kung paano siya gagawin dun sa EBIR form. So, andito na tayo sa may offline EBIR forms package 7 V7 V7.9.42. So, ito, as I check, ito pa rin yung latest version as of to date. So, as of April 22, 2024. So, lagay muna natin yung details. So, select natin yung 1701Q V 2018. So, ayan, meron akong mga nalagay na dati kasi meron na nga. So, ayan, fill up natin. So, 2024, since first quarter of 2024 nga, no? So, first quarter, amended return ba? No. Kung nagkamali kayo sa mga previous returns nyo, tapos nasubmit nyo na, pwede nyo i-amend. Pero, yan, i-yes nyo lang. Then, ayan, no, since hindi first time naman natin to. So, single proprietor ka ba o professional? So, single proprietor since online seller tayo. Then, ang magbabago lang do sa mga previously diniscuss ko is dito tayo pupunta sa may dulo, sa may mixed income natin. So, dito muna tayo kay mixed income graduated income tax rate. So, ayan siya. So, lalagay lang natin, kunyari, yung mga birth date. Ayan. Tapos, hindi ko to isa-submit kasi hindi naman ito yung parang sample lang to. So, since graduated tax rate ang pinili ko, dito merong method of deduction na inilagay siya.
ay lalagyan natin. So, since ang unang topic natin is itemized deduction, lalagay natin yan. Itemize. Piliin natin. So, ayan, no? Proceed na tayo sa page 2. Agad. So, page 2. So, dito, ayan. Sa schedule 1 tayo. Kailangan yan. If graduated, ito yung if-fill out natin, itong 36 to 46 kasi schedule 2 yung 8%. So, ano yung sales natin kanina na na-compute is 41,983. Then, yung cost of sales natin is 25,189.80. Kasi hindi agad siya nagaan. Pero nag-automatic round off siya. So, since itemized na ang pinili natin, meron tayong total allowable itemized deduction. So, like I said kanina, total na lang yung ilalagay natin dito, which is the 13,601.49. So, hindi agad siya nagpo-points, kaya nilalagay pa rin. So, automatic yan. So, tama ba yung ginawa natin kanina? So, ang nakalagay dun kanina sa ano natin, balikan nyo na lang, is 3,191.70 as per our computation. So, dahil nag-round out siya, round up or round off, yan, round off, kaya naging siya 3,192. So, ganun siya, okay na siya. So, kung okay na siya, walang tax due kasi nga below 250 pa. So, ayun siya. So, pag vinalidate natin, validation successful, then nado-double check mo lang ulit kung ano yung mga details sa unahan. Then, wala ka naman din payment as computed na din. So, parang confident ka na eto, tama naman yung mga pinagagawa natin kanina. So, okay na yun. Pwede mo na i-submit final copy. Yun, tapos na siya. So, balik tayo ulit sa ating discussion. Next option naman tayo is yung 40%. So, for our option 2 is yung graduated tax with optional standard deduction. So, ano yung optional standard deduction natin is yung 40% of the gross sales as expense natin. So, dito sa optional standard deduction, no need to prove na may mga resibo yung suppliers mo kasi nga based na to dun sa parang optional standard deduction na talaga siya. Standard deduction. Yan. Yan. Graduated tax, tapos optional standard deduction. Okay? Option 2 na tayo. So, for our sample, again, ito, yung ating gross sales, product price natin paid by buyer is yung 42, ayan, 41,893 ulit. So, ang refund ang buyer shipping fee, disregard as income being earner. Then, ito, disregard na din. Kasi, not claimable under 40% OSD siya. So, kasi nga, since pinili mo yung mas madali, yung 40% na yun na talaga yung deduction mo, hindi mo na pwedeng i-claim yung ibang expenses mo. So, what are the product, ayan nga, no? Ang gross sales natin ay 41,983. Then, ang optional standard deduction natin is 40% of the 41,983, which is this 16,793. So, ano natin, take note din natin para ano na, makita natin sa form mamaya. So, ang net taxable income natin is 25,189.80. So, ayun, mas malaki yung taxable income mo dito kasi nga 40% lang yung pwede mong i-claim as deductible. 40% lang ng gross sales mo. So, ayun nga, mas maganda talaga yung itemized. So, ayan. Ay, wala. So, yon. Let's go to the EBIR forms offline na ulit. So, ito na ulit tayo sa ating dito na tayo ulit sa ating EBIR forms package. So, fill up ko lang ulit para bumalik tayo dun sa umpisa.
So, ayan, 2024, first quarter pa din. Again, kung optional standard deduction ang pipiliin mo, single proprietor and mixed income, pero graduated pa rin. Parehas din naman siya. So, lagay lang natin ulit yung birth date. Ayan. So, dito na ang magkakaiba. So, method of deduction natin is sa optional standard deduction siya. So, proceed na ulit tayo sa ah, second page. So, eto sa second page, dito ulit tayo sa Schedule 1 kasi graduated income tax rate nga. So, ayan, no. Ang sales natin, as I said kanina, is 41,983. Yan siya. So, hindi mo na to malalagyan kasi automatic na magba-blackout siya kasi nga optional standard deduction yung pinili mo. So, magba-blackout din itong allowable deduction, hindi mo na malalagyan. So, ganyan siya. Then, optional, siya na mismo yung nag-compute, which is tama naman yung na-compute natin kanina na 16,793.20 yung kanina. So, eto, ni-round off na rin din nila. Ang na-compute natin dyan is 25,189.80. So, round off is 25,190. So, under 250,000 pa din siya, kaya 25,000 yun dito and the tax due is 0. So, pag binalidate ko siya, dapat magbabalidate lang siya. Yan. So, okay na siya. Pwede, kung confident ka na na ito, and wala ka naman din babayaran, pwede mo na siyang i-submit final copy. So, ako hindi ko pwedeng bayaran kasi hindi naman to yung akin. Parang sinampal ko lang. Yan. So, submit final copy kung ready ka na talagang ano siya. So, next lang yun kung ano yung ano. So, stop share natin ulit. And so ngayon, dito naman tayo sa option 3, which is the 8% tax rate on gross sales. So, 8% na tayo, no? Option 3. Again, mixed income earners pa rin tayo. So, ayun. So, eto nga ulit sample tayo, no? So, product price natin is, ito yung claim natin, yung product price. So, ang net taxable income natin is 41,983. So, eto, disregard, income yan ni courier. So, si courier ang mag-ano dyan. And, zero naman yan. Ang net naman yan is zero. So, eto, disregard, not claimable, under 8%. Kasi nga, gross lang yung ano natin. Yun yung, kumbaga, laging may nagtatanong sa akin, yung mga commission fee ba i-deduct? Kasi, hindi naman natin yun, income din na ano. Kasi nga, ang downside lang talaga ng 8% is nakabase siya sa gross sales. Pag nakabase ka sa gross sales, hindi mo na pwedeng mag-claim ng mga expenses mo. Ito mga commission fee, service fee, and transaction fee is expenses mo yan. Yan yung mga pang-marketing expenses mo, as I said kanina. So, di mo siya claimable, disregard siya sa 8% tax rate. So, again, kaya ito yung tulad sa mga discussion ko na nakaraan, kaya ito yung net taxable income mo, hindi yung less 250. Unlike dun sa mga sole proprietor lang na pure business income, may 250 pa sila na pwedeng i-deduct kasi sole lang sila. Pero kapag mix ka, yung 250 kasi ina-assume ni BIR na nakukuha lahat ni salary mo. So, mapupunta siya agad sa pandeduct sa salary mo. So, for the meantime, hindi pa siya makakonsolidate sa 1701Q natin. So, kaya, ang net taxable income natin is yung 41,983. Makikita nyo din dun sa form mamaya na magba-blackout din yung lalagyan na natin ng 250 unlike dun sa iba natin. So, ayan siya. So again, let's proceed naman. Let's go to the EBR forms offline para mapakita yung sample ng 8%. So, and dito ulit tayo sa EBAR forms natin, no? So, dito ulit, ah, fill up ulit natin kasi binabalik ko dito para mag-zero ay mag-restart yung form.
So, 2024, again, first quarter, hindi naman a vended file. Single proprietor, kasi may Shopee ka. Then, mixed income, 8% yung pipiliin natin. Okay? Ito na, dahil nasa 8% na tayo. So, 8%, lagay lang natin yung sample birth date natin. Kunyari, yan. So, 8% automatic to. So, wala ka ng ano yun dito na method of deduction. So, proceed na tayo sa page 2. Dito naman sa page 2, pakita. Yan, dito tayo sa schedule number 2. Kasi yung schedule number 1 is naka-gray out na. Hindi mo na siya pwedeng ma-edit. Yan. Hindi mo siya pwedeng edit yan. So, kasi nga 8% yung pinili mo. So, again, ang sales natin is 41,983. So, ayan siya. So, like I said kanina, hindi mo na ma-edit to. Yung sa mga sales, sa mga sole proprietor natin na walang ibang income, hindi sila employee, nalalagyan pa natin to. So, magiging negative. So, ayan na siya. So, allowable reduction, hindi pwede kasi nga mixed income earner ka. Nakalagay din naman yan. Yan. Nakalagay for, pwede siya, allowable reduction siya if purely nakalagay dyan, purely self-employed and or professional in the amount of 250. Kapag purely, pwede mo ilagay yung 250, pag hindi. So, ngayon, may babayaran ka na, 3,359 na yung babayaran mo for the first quarter. So, babayaran mo yan at over the counter or via Maya or kung ano pa yung mga payment channels nila. So, kung may babayaran, yan, babayaran. Submit mo lang muna, then pag na-receive mo yung confirmation, pwede mo nang bayaran. Again, ang deadline niya is same with the deadline of the 1701Q, which is the May 15. So, ayun. Yun lang naman siya. Double check mo na lang ulit. Ayan, 3,359. Ito, tama naman yan. 3,359. 8% of 41,983 is 3,359. So, ayan siya. So, stop share ko na ulit. And so, yun yung mga pag-fill out ng ating mga forms kapag graduated o graduated na itemized, graduated na OSD, and the 8% final tax on gross sales. So, napapansin nyo na ang nilagay ko lang na mga amounts is for the business. So, for quarterly income tax, not yet included yung salary income natin. Kasi hindi pa naman natin alam kung magkano yun talagang pumasok sa atin and kung magkano yung may report. Tsaka hindi pa naman din makikita ni BIR yung magkano yung salary mo for the quarter. Tsaka wala ka, kumbaga hindi ka required to report yung salary income mo. Doon nga sa forms, wala naman nakalagay doon na salary, 'di ba? So, business income lang 'yon. So, for the meantime, ganun pa lang yung ilalagay natin for quarterly income. So, kapag annual na, doon na natin i-include yung salary income. And based yon doon sa 2316 na ibibigay ng employer sa atin. Tatanong nyo kung paano ko lang magbibigay. I-report nyo, joke. Hindi. Dapat magbigay sila. So, i-require nyo na magbigay sila since sabihin nyo na mixed income earner ka, kailangan mo mag-report sa BIR. So, pag talagang required din, kahit na minimum wage earners ka, required na magpasa ng 2316 si employer kay BIR. So, ang 2316, dalawa or tatlong copy, file ni BIR, file ni employer, and file mo. So, ganun siya. So, remember, quarterly, hindi pa included yung salary. Wala siya dun sa form, kaya hindi natin may include. So, annual income tax included na based dun sa 2316 na ibibigay ni employer. Another topic. Ayun. So, ayun lang for the mixed income earners ng 1701Q.
So, kung may tanong pa, comment down below or comment nyo na lang. Then, kung ano pa yung mga next topic na gusto nyong for mixed income earners and other topic na gusto nyo ilagay. So, thank you again for subscribing and thank you for listening hanggang dulo. Kung nakatulong po ako sa inyo, please like, share, and subscribe para makatulong din po kayo sa amin na dumami ang subscribers. And salamat. And kung may ads man na mag-appear, sana po continue to watch. Wag po natin skip. As tulong na rin po sa amin na magbigay ng knowledge dito sa channel. Yan. So, our YouTube channel is the Alt plus F Travel and subscribe kayo for future na tutorial pa. Thank you and God bless, ka-sellers.